Naglandfall po kaninang alas 2 ng madaling araw ang Tropical Storm Maymay sa bayan po ng Masingal, doon po naman sa Ilocos Sur. Huling namataan ang bagyo na nasa San Juan, Ilocos Sur na kaninang alas 5 po ng madaling araw ayon sa report ng Pag-asa. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot naman sa 65 km per hour at magbugsong 110 kph. Binabagtas po ng bagyo ang kalupaan sa Northern Luzon habang kumikilos. Pasilangan sa bilis po ng 10 km per hour lamang, may kabagalan po ito. Inaasahan patuloy pong hihina ang bagyo habang nasa lupa at inaasahan pong malulusaw at magiging isang low pressure area na lamang mamayang hapon o gabi. Gayunpaman, pinag-iingat pa rin po ang publiko lalo pat nakataas pa ngayon ang signal number 2 sa Ilocos Norte, Northern at Central portions po ng Ilocos Sur at Abra. Western portion po naman ng Apayao, Kalinga at Mountain Province. Habang signal number 1 naman ngayon sa nalalabing bahagi po ng Ilocos Sur, La Union, Northern portion po ng Pangasinan at nalalabing bahagi po ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Southern portion ng Babuyan Islands at maging sa Cagayan, pati po sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Northern at Central portions po ng Aurora Province. Sa kaugnay na balita, suspendido pa rin ang klase sa ilang lugar sa bansa. Bunsod pa rin po yan ang masamang panahon na dala ng bagyong Maymay. Walang pasok sa lahat po ng antas ng Metro Manila o sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Benguet at maging sa Pangasinan. Gayon din sa Abra, Zambales at sa Kalinga. Wala ring pasok sa lahat po ng antas sa Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao at maging sa Nueva Vizcaya. Maging sa Tarlac, Nueva Ecija at Bataan, wala ring pasok all levels. Sa Pampanga, Bulacan, Rizal at sa Cavite. Pati na po sa Batangas, Laguna Occidental, Mindoro at bayan ng Etchagues sa Isabela. Sa oras na alas 6:34 na sa ating pong ilang pang tampok na balita. Nagkasagutan po naman si Senator Judge Amy Marcos at ang State Auditor na testigo ng prosekusyon sa impeachment trial ni VP Sara kahapon. Giit ng Senadora, hindi si VP Sara ang dapat na managot dahil hindi raw siya ang binigyan ng confidential funds. Kaya tanong niya, sino ang accountable officer? Dito po, nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila at ng testigong si COA Auditor Roderick Wamil. And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OVP yung... Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung PE eh. Ang liwa-liwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCVP Hindi lang po yan si... Kasi nga yan po ang sagutan ni na Senador Judge Amy Marcos at COA Auditor Roderick Wamil. Sa kabila niyan, ginit pa rin po ni Senador Amy Marcos na hindi si VP Sara ang accountable officer. Ayon po kasi sa COA Joint Circular na pinagbabasihan po ng audit, ang opisyal daw po na may kustodiya ng government fund, gaya po ng Special Disbursing Officer ang maaaring maging accountable lalo na kung mali ang paggasta sa pera. Pero muli siyang tinabla ng testigong COA Auditor. Si SDO po yung accountable officer, Your Honor. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. Asan? Po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun, Hindi pinapalawak po. ninyo, andun eh. Head of office, Hindi head po of agency, or designated. Attorney Wamil, kindly avoid arguing with I apologize po, Your Honor. Yan po muli ang sagutang tinig ni na Senador
Judge Amy Marcos at COA Auditor Roderick Wamil. Samantala, naungkad din po sa impeachment trial kahapon ang sinasabing pagbili ng opisina ni VP Sara ng mga gamot gamit po ang confidential funds. Binalikan ito ni Senator Judge Risa Ontiveros para ungkatin kung bakit gamot ang ibinigay na pabuya ng OVP at ng DepEd sa kanilang informant sa Intel Operations. Natanong niya kung karaniwan daw ba ito at kung ibig sabihin daw ba nito ay may sakit parate ang mga informant para mangailangan ng gamot. Palaisipan, kung may sakit talaga yung tao, naimbestigahan niyo po ba sa ICFAO kung bakit kailangang magbigay muna sa ng intelligence information bago siya bigyan ng gamot? Natanong niyo ba kung ang gamot na yan ay para saan? Hika ba? Alta presyon ba? Diabetes ba? Hindi po. Si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya? Hindi ko po malalaman since wala naman po dun sa document po na sinamit. Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Senator Judge Risa Ontiveros at COA Auditor Roderick Wamil. Natanong naman ni Senator Judge Kiko Pangilinan kung totoo bang pinagbili nga ng gamot ang bahagi po ng pera ng confidential funds. Pero ang giit ng COA Auditor, hindi nila masabi kung totoong ginamit pambili ang mga gamot ang 125 million pesos na confi funds dahil puro acknowledgement receipts lamang ang pinasa ng OVP at hindi mga aktual na resibo. Bukod kay Wamil, humarap na rin ang bilang testigo ang isa pang state auditor sa COA na si Sailin Del Ocampo kahapon. Pero naantala po ang direct examination sa kanya dahil hindi pumayag ang depensa sa pag-stipulate o pagtanggap ng mga kopya ng acknowledgement receipts na isinumite ng OVP sa COA. Sa ilang pang tampok na balita, tuloy na pong ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon na kumekwestiyon sa pagdinig po noon ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po sa hukuman, moot and academic na nga o wala na pong saysay ang petisyon dahil na-transmit na po ang Articles of Impeachment sa Senado. At ngayon po'y gumugulong na nga ang paglilitis. Magugunitang magkahiwalay pong inihain ang mga petisyon laban sa impeachment proceedings. Ito ho yung Kamara noong pong Marso at Abril. Mismong si VP Sara at grupo ni Attorney Israelito Torion ang siya nagpetisyon sa SC dahil nga po sa umano'y malinaw na paglabag ng impeachment proceedings sa ating pong saligang batas. Ayon po naman kay House Prosecutor Congressman Terry Ridon, patuloy lamang anya ang pagbasura po ng Supreme Court sa petisyon na hindi totoong mini trial at fishing expedition lamang ang idinaos na pagdinig sa Kamara de Representante. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.